Alam kong hindi kayo maniniwala pero ang lugar na to, may mga aswang. Gutom na ako. Sige, teka lang. Hahanap ako ng pwede makain sa may kusina. Ma'am! Ma'am! Ano po ginagawa niyo? Bakit po? Aray ko! Aray! Isang seremonya. Seremonya para tuluyan ka ng magiging isang pinuno ng mga aswang. Sa panahon ngayon, basehan ng kapangyarihan ang dami ng pera ng tao. Pero paano kung mapunta ka sa isang lugar kung saan walang halaga kung gaano karaming pera ang meron ka? Ano kaya ang gagawin mo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sa buhay, naranasan niyo na bang magkaroon ng isang karanasang hinding-hindi niyo talaga makakalimutan? Yung isang karanasan na kahit saglit lang na nangyari sa inyo, parang napakalaking bahagi na ng buhay niyo. Ako kasi oo, masasabi kong kahit kailan, ang karanasang ito ang hinding-hindi ko talaga makakalimutan, lalo na at nagbigay din ito ng malaking aral sa akin. Tawagin niyo na lamang po akong Joy. At ang kwento ko pong ito ay tungkol sa karanasan ko at ng dati kong amo tungkol sa mga aswang. Yun nga lang, ako lang ang tanging nakakatanda na aswang ang mga nakasalamuha namin. Kung paano, pakinggan niyo po ang kwento ko. Ay! Nakakainis! Bakit sa lahat ng araw na pwede magkasakit si Jimmy ngayon pa? Ma'am, hindi naman napipili ang araw kung kailan nagkakasakit ang tao. Alam ko, duh! I'm just asking the universe. Nakakainis naman kasi. Super excited akong pumunta sa waterfalls na nirecommend ni Frenny. Alam mo naman na kapag siya nag-recommend, super ganda. Like, OMG! Talagang bongga. Kaya nga nagpabook ako agad ng flight eh. Pwede naman po yatang i-cancel ang flight. Duh! Hindi ako magka-cancel ng flight ng dahil lang sa kanya, no? Eh, kung ganun, sino pong magiging cameraman? Ako po? Siyempre, sino pa ba? Alam kong kaya mo yan dahil palaging ikaw ang nagpipicture sa akin sa tuwing may gala tayo. Ang gaganda kaya ng mga kuha mo. Kuha mo ang taste ko, kaya approve. Okay lang na ikaw magve-video sa akin. Sige po ma'am, wala naman po akong magagawa eh. Good! Kaya bilisan mo na mag-impake ng mga gamit mo because we'll stay there for a couple of days. Okay po ma'am, pwede naman po yata maglaba doon. Konti na lang pong dadalhin ko. Ano ba yan? You're so poor talaga. Huwag ka na maglaba doon. Dito ka na maglaba. Kasi ma'am, alam niyo naman po na konti lang naman ang mga damit ko. Pinamigay mo na naman sa mga kapatid mo yung binigay ko sa'yo last time? Ay nako. Ay, okay. I'll just give you some more of my old clothes na lang. Yung mga hindi ko na sinusuot. You know naman kung saan yung mga favorite ko sa hindi, diba? You can choose from that drawer na lang. Naku ma'am, hindi na po. Nakakahiya naman. Kabibigay niyo lang po nung nakaraan. Okay lang. Sayang naman if they stay in the drawer forever. Just wear it na lang. Sige po ma'am. Mapilit po kayo eh. Titingnan ko po mamaya. Sige na. Magbibihis na ako. Sige po. Tawagin niyo na lang po ako kung kailangan niyo ako. Nagkibit-balikat si Ma'am Claudine pagkatapos ay umalis na siya papunta sa magara niyang walk-in closet. Malaki ang kwarto ni Ma'am Claudine. Mas malaki ng 5 beses kesa sa bahay namin na may 8 tao sa pamilya. Sa totoo lang, nakakainggit talaga ang buhay niya. Pero kung saan at kung paano niyang nakukuha ang pera niya, doon ako hindi naiinggit. Hindi naman galing sa pagbablog niya ang perang ginagamit niya sa lahat ng mga luho niya sa buhay. Ang lahat ng yon ay bigay ng never-ending ATM niyang daddy. Ang daddy niya na isang kilalang engineer at businessman na konektado sa gobyerno at mga proyekto nito.
May usap-usapan sa loob ng mansyon na kurap daw ang daddy niya, bagay na pinaniniwalaan ko. Kaagad akong naghalungkat ng mga lumang damit ni Ma'am Claudine. Ang dami niyang mga damit, lahat ay mamahalin. Alam ko dahil ako ang kasama niya sa tuwing nagsha-shopping siya. Ako ang tagabitbit ng mga yon. Madalas na hindi na niya nasusuot ang ilan sa mga damit na napapamili niya. Itong mga lumang damit na sinasabi niya, isang beses niya lang naisuot. Kaya ang iba sa mga binibigay niya sa akin pagkatapos kong isuot, binibenta ko para naman makabawi sa lahat ng mga pang-aaping ginagawa niya sa akin. At syempre, dagdag na rin pang tuition ng kapatid kong nasa kolehiyo. Nang dumating ang hapon, dumiretso na kami sa airport. Nagsimula na siyang mag-vlog pagkatapos niyang mag-makeup. Ako ang nagve-video sa kanya habang nasa biyahe kami at nang nasa loob na kami ng eroplano, pinanood niya ang mga ilang kuha ko sa kanya. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, ang galing mo kumuha ng video eh. Ang ganda ko rito sa video. Alam mo, palitan mo na kaya si Jemmy. Ang mahal maningil nun eh. Mas maganda kung ikaw na lang talaga tapos magdadagdag na lang ako. You know, yung sa pasahod mo, what do you think? Naku ma'am, kawawa naman po si Sir Jimmy kung mawawala ng trabaho nang dahil sa akin. Tsaka, hindi naman po ako kagaya ni Sir Jimmy na degree holder. Mas magaling po talaga siya kaysa sa akin, ma'am. Deserve niyo po ng mas better. Sayang naman ang ino-offer ko sa'yo. Kung ayaw mo, edi wag. But anyways, pwede ka rin naman na maging sub sa kanya sa tuwing wala siya. Kagaya ngayon. May dagdag po bang sahod kapag ganitong akong videographer mo, ma'am? Oo, sana. Kaya lang, binigyan na kita ng mga damit, diba? That's enough naman for sure. Sa bagay, ma'am, magbebenta naman ang mga yun. May sinasabi ka ba, Joy? Wala po, ma'am. Sabi ko po, wala pong problema. Nga po pala, ma'am, nagpaalam po ba kayo kay sir? Kasi baka hanapin na naman po kayo sa akin nun. Isang beses lang naman niya akong hinanap sa'yo, no? Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Palagi naman siyang busy. For sure, nasa Europe yon. O kaya naman, nasa America para maghanap ng new car para sa collection niya. You know him naman, diba? He's always like that, enjoying his life to the fullest. Hindi niya kasi naranasan yun nung bata pa siya. He's like, healing his inner child. Po? Paano hindi niya naranasan? My dad, yung family nila, hindi naman talaga sila mayaman. So, he works hard para ma-earn niya yung mga nararanasan na namin ngayon. Yun. After just 20 years of working hard, mayaman na kami ng ganito. He can buy everything na. Ano po bang trabaho ni Sir dati? Bakit parang ang bilis niyo pong yumaman? He's an engineer, alam mo naman yon. Basta, he did his best. Tapos ayun, diskarte lang talaga sa buhay. Ngayon, ang dami na niyang cars. And we have mansions, houses in different countries, buildings, and many more businesses. Alam mo na? Ganun pala kayo yumaman, ma'am. Akala ko po talaga, minana lang din ni Sir yung yaman niya sa pamilya niya eh. Naku, si Grandpa, super walang diskarte daw yon, sabi ni Dad. Kaya ayun, namatay siyang mahirap. Dad dreamed of becoming a billionaire before his death. Mabuti na nga lang at naabot niya yun bago pa mahuli ang lahat. Ang ibig niyo po bang sabihin? Bilyonaryo na kayo? Ay, basta secret lang yun bawal ipagkalat kasi alam mo na, baka sabihin mayabang kami. Sige po, ma'am. Kung paano ikinuwento ni Ma'am Claudine ang kwento ng pagyaman ng daddy niya, hindi talaga kapani-paniwala. Parang napaka-imposibleng yumaman ng ganoon kabilis at katindi ang isang tao kung isang engineer lang at wala namang minanang kahit na anong yaman galing sa pamilya. Bago lang din naman ang business nila. Minsan nang nadula si Claudine na 3 taon pa lang simula nang itayo ng daddy niya ang construction company nila. Imbis na isipin pa yon, mas nag-focus na lang ako sa biyahe namin. Pinanood ko ang mga ulap sa bintana ng eroplano. Mabuti na lang din at nasuso kasi Ma'am Claudine sa tabi ng bintana ng eroplano kaya ako palagi ang pinapaupo doon. Saglit lang ang naging biyahe sa eroplano. Pagdating namin sa airport, may sumundo sa amin na isang mamahaling kotse. Hindi po tayo magta-taxi, ma'am?
Well, ayoko kasi sa amoy ng aircon sa taxi eh. Mas gusto ko sa ganito, kaya nag-ask ako kay Frenny kung meron siyang alam na nagpaparent ng ganitong car. Thankfully, hindi masakit sa ilong ang amoy ng aircon nila dito. Hindi po ba yung air freshener ang naaamoy niyo, ma'am? Ay basta, ganun na rin yun. Sa bagay po. Siya nga po pala, ilang oras pa ang biyahe natin papunta doon, ma'am? Ang sabi ni Frenny, mga 2 hours lang naman daw from here. Then sasakay tayo ng tricycle. Bahala na kung paano ako sasakay doon. Basta makarating tayo sa pupuntahan, okay na ako. May picture po ba kayo ng waterfalls na pupuntahan natin? Para naman magkaroon ako ng idea kung ano itsura. Ay, oo nga pala. Wait, I'll just check it on my phone. Oh, here oh. Oh, di ba ang ganda? Oo nga po no. Ang ganda. Kulay blue pati ang tubig. See? Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit gustong-gusto kong makarating dyan. Di po bale, ma'am. Mamaya lang din. Makikita na natin yung waterfalls na yan. Maging ako ay na-excite dahil sa ganda ng waterfalls. Simple lang ang itsura nito pero sobrang linaw ng tubig. Pang-post talaga sa social media ang dating nun at talagang yon ang mga gustong-gustong puntahan ni Ma'am Claudine. Pagdating nga namin sa lugar, sumakay kami sa tricycle papasok sa sinasabing baryo. Medyo weird pa nga yung driver na nasakyan namin. Panay ang sabi niya na mag-iingat daw kami doon dahil mahiwaga ang waterfalls. Baka raw kung ano ang mangyari sa amin. Hanggang sa makababa na kami, pinaalalahanan niya kami ulit. He's weird, no? Oo nga po, ma'am. Akala ko nga po ako lang nakapansin eh. Kung pinagbabawal naman ang pagpunta doon, my friend won't recommend it naman, diba? Si kuya masyadong panakot. Kaya nga po, ma'am. Pero bakang pinapaalala niya mag-ingat tayo sa waterfalls kasi mabato. Base kasi sa nakita ko sa picture, mabato po eh. Baka nga, but still, sobrang OA niya kung makapagsabi sa atin na mag-ingat. Paulit-ulit pa siya. Hayaan niyo na po, ma'am. Ang mabuti pa, magsimula na tayo maglakad papasok sa loob ng gubat. Kaya lang, pupunta po ba tayo doon na tayo lang? Kasi wala tayong makitang tourist guide dito. Of course not. Ang sabi ni Frenny, may madadaanan daw tayong parang booth dito. May nagbabantay daw na tourist guide. So tara na! Excited na ako makita. Ay, teka. Before that, iseta muna natin yung camera. I-record mo ang paglalakad ko, ah. Sige po, ma'am. Ayan, kailangan maganda ako dyan katulad ng ginawa mo kanina habang nasa airplane ako. Ay, hala. Bakit po, ma'am? We forgot to record the tricycle ride. Ano ba yan? Nakakainis. Oo nga po pala, ma'am. Naku, sayang. Ang gandang experience pa naman po nun kasi ang daldal nung driver. Hay naku, hayaan mo na nga. Wala na tayong magagawa. Let's walk na. Madamo pala dito. Si ma'am naman. Ano po bang ina-expect nyo dito? Gubat to. Ay, sorry naman. You're right. Akala ko saglit lang ay makikita namin kaagad yung booth na sinasabi ni Ma'am Claudine pero ang tagal na naming nagpapalakad-lakad sa loob ng gubat. Wala pa rin kaming makitang booth. Kaya naman nagsuggest na ako sa kanya. Natawagan na ang kaibigan niyang nagrekomenda ng lugar na ito. Pero nagkaroon naman ng problema. Bakit po, ma'am? Ano pong nangyayari sa phone nyo? My God! Walang signal! Po! Patingin nga po! Look! Walang signal kahit konti! Susubukan po natin maghanap. Naku, ma'am, natatakot na po ako ha. Tama pa po ba itong pinupuntahan natin? Kanina pa po tayo paikot-ikot dito. Tama to. You just have to trust me. Kinakabahan na po ako eh. Baka mamaya naliligaw na po pala tayo. Malapit nang gumabi oh. Ay naku, ang dami mong reklamo ha. Ang mabuti pa subukan natin doon. Ha? Saan po sa taas, ma'am? Diyan! Yung puno, you have to climb there and try to find a signal. Doon, right at the top. Po? Pero bakit po ako? So sinasabi mo ba na ako dapat ang umakyat sa puno? You should! Diba ang kwento mo sa akin? Sanay ka sa mga akyatan ng puno. You're like, unggoy nga, diba? Ma'am, hindi naman kasama sa trabaho kung pag-akyat ng puno. Either aakyat ka dyan o hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin. Like you said, malapit na gumabi eh. Ay naku, sige na nga ho. Akin na po ang phone nyo.
Aakit din naman pala, ang dami pa kasing arte. Kakamot-kamot sa ulong umakyat ako sa puno na sinasabi niya. Pero kahit hanggang sa makarating na ako sa tuktok ng puno, wala pa rin talagang signal. Sinubukan ko pang itaas ang kamay ko para humanap ng signal pero wala talaga akong masagap kahit isang bar man lang. Ma'am! Wala po talagang signal, ma'am! Naku, i-push mo na yan! Paano tayo makakarating kung hindi mo pipilitin makakuha ng signal? Wala nga po, ma'am. Ano pong gagawin ko? Ang kaya ko lang po umakyat ng puno, hindi lumipad. Hanggang dito lang po ang kaya kong maabot, ma'am. Just wait there. Kasi who knows? Maybe nagkaroon lang ng problem ang cell sites kaya nawala. Sige po, ma'am. Pero hanggang kailan? Basta maghintay ka na lang dyan. Ano bang ginagawa niyo dyan? Ay, OMG! Sa wakas may tao na rin! May tao na po, ma'am. Pwede na po ba akong bumaba? Kuya, alam mo ba kung nasan yung booth dito for tourist guide? Pupunta kasi kami sa waterfalls eh. Walang ganun dito. Ang mabuti pa, bumalik na lang kayo at ipagpabukas kung ano mang gusto nyong gawin. Hindi nyo alam kung anong pinasok nyo. You're so OA naman. Ang gwapo mo sana kaso ang weird mo. Pababain mo na yung kasama mo dyan. Baka mamaya may iba pang makakita ng panty niyang polka dots. Hoy! Mambuboso! Bakit mo tiningnan? Hindi ko tinignan no. Nakita ko lang. Pumba ka na nga dyan. Kung ang hinahanap mo signal, para ka lang tangan naghahanap ng wala. You mean, wala talagang signal dito? Wala, kaya umalis na kayo rito. Hindi ko alam kung bakit pero bukod sa inis ko sa lalaking bigla na lang dumating para sabihing umalis na kami, kinilabutan akong bigla. Para kasing merong kakaiba talaga sa gubat na ito. Kung wala, bakit kahit itong lalaking ito parang binabalaan pa rin kami? Kaya dali-dali akong bumaba ng puno pero habang pababa ako, nadulas ang paa ko sa madulas na parte ng puno kaya dumausdos ako at nahulog. Napatili ako at ready na sanang maglanding sa lupa. Pumikit ako ng mariin para damhin ang impact sa oras na mahulog ako pero hindi ko yun naramdaman. Habang mabilis pa ang pagtibok ng puso ko, mabilis din akong dumilat at nakita ang taas na kilay ng lalaking sumalo sa akin. Umalis na nga kayo rito! Ano? Ibaba mo na ako. Aray ko. Bakit mo ko binagsak? Sabi mo ibaba kita, di ba? Ang sabi ko ibaba, hindi ibagsak. Bahala na kayo dyan. Basta umalis na kayo rito. Hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari pagsapit ng gabi. Bakit? Ano bang mangyayari? Hoy! Saan ka pupunta? Sabihin mo sa amin kung ano mangyayari. Hoy! Ma'am, habulin po natin. Aray. Ang sakit ng balakang ko. Nakita mo ba kung gaano siya kagwapo, Joy? I didn't notice it agad pero nung sinalo ka niya, nakita ko kung gaano siya kagwapo. Ma'am, talagang yung kagapuhan niya po yung naisip niyo. Paano naman po yung kaligtasan natin? Didilim na po, oh. Bumalik na po tayo. Ay, sayang. Ang gwapo sana niya. Kaya lang ang sungit. Ma'am naman eh. Patulong na lang po akong tumayo kasi sobrang sakit po ng puwet ko. Ay, sorry. Teka, where's my phone? Po? OMG, yung phone ko nahulog. Bakit mo binitiwan? Grabe naman po kayo, ma'am. Mas nag-alala pa po kayo sa phone niyo kaysa sa akin. Mas mahal pa kaysa sa buhay mong phone ko na to, no? Sabi ko nga, ako na lang pong tatayo na mag-isa. Oo, kasi tong phone ko, hindi niya kayang tumayo. Mabuti na lang at dito sa damuhan bumagsak, hindi nasagasaan. Kung nasagasaan to, ikaw talagang magbabayad ng pampa-repair. Ma'am, tara na ho't didilim na. Bumalik na po tayo. Nakakainis naman. Tara na nga, tumalis na. Pero tomorrow ha, we have to go back here. Kaya lang ma'am, hindi po ba kayo natatakot na baka may problema talaga sa lugar na to? Yung driver, binalaan tayong mag-ingat dito. Tapos yung lalaki naman, pinapaalis naman tayo. Ay wala akong pakialam sa kanila. Hindi naman sila mapapahamak if ever eh. Tayo naman. Talagang nandamay pa siya. Anong sabi mo? Wala po ma'am. Ang sabi ko po, bumalik na tayo. Naiinis ako tuwing ganyan ang turing sa akin ni Ma'am Claudine. May mga pagkakataon na mabait naman siya, pero yung pagiging mabait niya, kadalasan may kapalit. Pero ang importante sa akin, hindi niya ako pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita.
Hindi niya rin ako minumura at hindi niya rin naman ako pisikal na sinasaktan. Inabot na nga kami ng gabi sa kakalakad sa gubat pero hindi pa rin kami nakakalabas. Parang nagpapaikot-ikot na nga lang kami hanggang sa may natanaw kaming parang booth. Isang lalaking matangkad at medyo chubby ang parabang nagliligpit ng gamit at paalis na. Joy! Ayun yata yung tourist guide. Puntahan natin siya. Sige po, ma'am. Ako na pong bahala kumausap sa kanya. Sige na, sobrang sakit na ng mga legs ko. I'm so tired na talaga. Excuse me po, sir. Kayo po ba yung tourist guide dito? Oo, ako nga. Teka, anong ginagawa niyo rito? Gabi na. Ano po kasi, naligaw po kami dito sa gubat. Dapat po pupunta kami sa waterfalls pero hindi po kami nakarating dahil hindi namin alam kung nasaan. Kanina pa nga rin po namin hinahanap tong booth para sa tourist guide pero hindi naman namin nahanap. Ngayon lang namin nakita kung kailan gabi na. Ganun ba? Kung ganun, pauwi na pala kayo. Hindi naman kasi pwedeng dumiretso pa tayo sa waterfalls ng gabi na. Actually, hindi pa kami uuwi. Mag-a-ask lang sana kami kung saan ang daan palabas kasi nakakalito talaga dito Hindi namin maintindihan kung saan ang way. Hahanap din sana kami ng hotel na pwede namin pagstayan, then tomorrow, saka kami magko-continue here. If it's okay with you, I'll pay na lang. Wala pong problema. Sumama po kayo sa akin at may alam po akong tutulugan nyo ngayong gabi. Ay nako, that's great. Thank you. Teka lang po. Sasara ko lang po muna itong buta. Please go ahead. Pakibilisan kasi medyo tired na talaga ako No problem, ma'am. See, may tao pa rin na mabait at hindi ka pipiliting umalis dito. Kaya nga po, ma'am. Mukha pa pong mabait. Tara na ho, bago pa lumalim ang gabi. Siya nga po pala, kuya. Magtatanong lang sana ako kung bakit kaya parang gusto kaming paalisin ng mga tao na nakakasalubong namin dito. May nakakatakot po ba dito tuwing gabi? Yun ba? May mga mababangis na hayop kasi sa gabi kaya siguro binalaan kayo. Pero wag po kayo mag-alala kasi may daan na naman palabas ang gubat na to papunta sa pwede niyong tuluyan. Walang mabangis na hayop sa dadaanan natin. Is that the hotel ba? Sana merong hot bath kasi I badly want to wash my body na. Naku ma'am, pasensya na ho. Wala kasing hotel dito o motel Kwarto lang na pwedeng rentahan para makapagpahinga kayo. Wala pa po kasi nagtatayo ng hotel dito sa amin. Masyado po kasing liblib yung parting to. Doon nga po pala kayo sa bahay ng lola ko. Pero huwag kayo mag-alala dahil malinis at maayos naman doon. Marami ding ibang nagre-renta ng kwarto bukod sa inyo. What? Bakit hindi sinabi sa akin ni Frenny ang tungkol dito? Sino po bang kaibigan nyo? Basta kahit sabihin ko naman hindi mo naman makikilala. Sabagay tama naman po kayo dyan ma'am. Teka ma'am. Palabas na po tayo ng gubat. Ayun po yung bahay na sinasabi ko sa inyo. What? Bakit ganyan? Sobrang luma naman yata. Ma'am, wag na po kayong magreklamo. Okay na po yan kaysa naman matulog tayo sa labas. Ay, nakakainis. Kung may signal lang sana dito, talagang tinawagan ko na yung nag-recommend sa akin Hindi sinabi na super liblib pala tapos walang hotel. Hindi nyo rin naman inalam. Dapat sana nagpabook ka ng hotel, ma'am Are you mocking me, Joy? Ay, hindi po, ma'am. Nagsasabi lang po. Naku, bahala na nga. Sana lang hindi malamok kasi baka magkaroon ako ng mga pantal sa balat. Ayoko madamihan ang skin ko. Ma'am naman, nakakahiya. Anong nakakahiya? I will pay. Kaya dapat pwede ako magreklamo. Libre din po kayo na wag nang sumama sa bahay na yun kung ayaw niyo po. Wala naman ako sinabing ayoko, I'm just stating the fact. Huwag po kayo mag-alala kasi may katol naman po doon na pwede nyo magamit kung sakali man na malamok. What's katol, Joy? Katol, ma'am, hindi nyo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Yung katol po, pantaboy ng mga lamok. Yun ba? Okay, ayos lang din naman pala. Hindi ako makapaniwala sa sobrang kaartehan ni Ma'am Claudine. Alam ko namang maarte talaga siya, pero may mas iaarte pa pala talaga siya. Nang makarating kami sa bahay, parang normal na bahay lang naman na may kwarto kung saan kami pinatuloy ni Gimo. Yon ang pangalan niya. Walang kama pero may mga sapin naman kaya ako nang naglatag dahil parang diring-diri si Ma'am Claudine sa mga gamit na nandun.
Nakahiga na ako't lahat pero nakatayo pa rin siya sa gilid ng pintuan. Ma'am, akala ko po ba pagod kayo? Bakit hindi pa po kayo mahiga? Paano ko mahihiga dyan? Parang, oh my gosh, napakatigas ng sahig. Is there no kama here? Nakikita niyo naman po, mami. Wala pong kama. May gana po kayo. Gusto ko sana mag-wash ng body kaso wala naman daw silang bathtub. Magpalit na lang po kayo ng damit. Ay! This is the worst experience ever! Grabe naman po kayo, ma'am. Di naman masyado. Mabuti nga po't hindi tayo napilitang matulog sa gubat eh. May nagpatuloy pa sa atin kahit papano. Dumiretso uwi na po tayo bukas, mama, kaysa magkaroon pa tayo ng dagdag na problema dito. Ano ka ba? Nandito na tayo kung ano-ano nang nangyari sa atin then you're telling me to just go home? Joy, ano ba? Sayang mga nagastos ko dito, no? Oh, sige na po, ma'am. Nag-aalala lang po kasi ako. Alam niyo po ba na may pamahiin ng nanay ko na kung palagi daw may aberya papunta sa isang lugar, dapat daw umatras at umuwi na lang. Kasi baka binabalaan daw tayo na wag nang tumuloy at baka may hindi magandang mangyayari. I don't believe that. Naku, magbibihis na nga ako at para makatulog na. I'm so excited for tomorrow. Pinatalikod niya ako para makapagbihis na siya ng damit. Hinayaan ko na lang din siya habang napapailing-iling sa inis. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Kung sa picture na nakita ko kanina na-excite ako, sa mga naranasan namin kanina, hindi. Kaya tuloy sa sobrang pagkapraning ko, hindi ako nakatulog ng maayos. Ilang beses akong nagpaikot-ikot sa higaan hanggang sa bumangon na lang ako at saka naglakad palabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina kung saan ang sabi ni Gimo, malaya kaming kumuha ng maiinom o kaya naman ay makakain. Pero pagkatapos kong uminom ng tubig, napatago ako sa gilid ng pinto nang marinig kong may nag-uusap sa labas. Sigurado ako pare, birhen ang isa sa mga yun. Ay, yan ka na naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, pakawalan mo na lang kapag may naligaw na naman dito. Alam mo naman yung mga pwedeng mangyari dito, di ba? Pero matagal na panahon na simula nung nakatikim ako ng birhen eh. Hinahan mo nga yung boses mo at baka may makarinig sa'yo. Baka isipin pa nila manyakis ka. Hindi ako manyakis, gutom lang. Nagbago na tayo, di ba? Pinangako mo yan sa akin. Hayaan na natin ang iba na gawin ng masamang gawain yun. Huwag na tayo makisali. Pero pare, hindi ka man lang ba naaakit? Kahit kailan, hindi ako naaakit na tumikim ulit. Oo, masarap. Pero iniisip ko pa lang kung anong buhay yung sinira ko para lang makain yun. Nakukonsensya na ako. Ay, mahana ka talaga sa lolo mo. Ganun niya ako pinalaki. Tara na nga, lumabas na tayo para mangaso. Para naman may makain tayo. Imbis na babaeng pinag-uusapan natin. Ilang saglit pa narinig ko na ang mga yabag nila palayo kaya mabilis na akong lumabas mula sa kusina at saka dumiretso sa kwarto namin. Puno ako ng pagtataka sa kung ano bang pinag-uusapan nilang dalawa. At saka yung boses nung lalaking kausap ni Gimo, parang pamilyar. Hindi ko lang malaman kung saan ko narinig. Napailing na lang ako. Siguro tungkol sa mga babae ang usapan nila. May pagkamanyak pala tong si Gimo kaya dapat nabalaan ko si Ma'am Claudine na huwag masyadong magpakita ng balat habang nandito pa kami. Pagbalik ko sa kwarto ay nakatulog na rin ako ng diretsyo. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa pag-alog sa akin ni Ma'am Claudine. Antok na antok pa ako pero kailangan kong bumangon. Joy, bilisan mo na bumangon ka na dyan. Ma'am, baka pwedeng kahit 5 minutes pa. 5 minutes pa. 5 minutes lang. OMG, tanghali na yung simoy ng hangin saka yung init ng araw. Perfect para sa maagang swimming sa waterfalls. Come on, tumayo ka na. Ma'am naman hindi ka pwedeng magtupis dun. Ha? Bakit naman hindi? Narinig ko kagabi si Gimo, manyakis yata yun. Bakit? Ano bang sabi? Ang sabi, parang birhen pa raw yung babaeng pinag-uusapan nila. Ewan ko. That's normal sa mga lalaki na pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. When it comes to girls, hello. Hayaan mo sila. Kahit naman magsuot ako ng kahit ano, wala naman silang magagawa. Hindi naman nila ako makukuha At saka, for sure, marami na siyang nakitang babae na katupis. Hello, tourist spot yun. Ay, oo nga po no.
O kaya tara na, bilisan mo na, let's go. Ay, eto na nga po. Hindi ko napigilan si Ma'am Claudine na magsuot ng two-piece swimsuit pero nagsuot naman siya ng maiksing damit na pantaklob muna doon at saka robe. Habang ako, nagdamit lang ng simple. Hindi rin naman ako nagsusuot ng mga two-piece kahit saan kami magpunta. Hawak ko lang ang camera. Vini-video siya hanggang sa makarating kami sa labas at naabutan namin si Gimo. Magandang umaga po, ma'am. Saan po ang punta nyo? Mabutit nandito ka. Gusto sana namin pumunta na kaagad sa waterfalls. Maybe you can help us get there? Baka kasi maligaw na naman kami eh. Hindi po ba muna kayo mag-aalmusal? Sanay naman ako na hindi nag-aalmusal. Kayo po, ma'am. Hindi po kayo mag-aalmusal? Hindi ako mag-aalmusal hanggat hindi nag-aalmusal si ma'am. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Personal na yaya po ako ni Ma'am Claudine. Tawagin niyo na lang po akong Joy. Ganun ba? Sige, Joy. Kung hindi kayo mag-aalmusal, sige, sasamahan ko na lang kayo papunta sa waterfalls. Kaya lang, may ibang naliligo ron ngayon eh. Ayos lang po ba? Ayos lang sa akin. Hindi naman ako maarte and I know naman na hindi yun private property kaya pwede kahit sino. Basta sana walang nakakahawang sakit yung naliligo doon ngayon. Wala naman po. Kaibigan ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. Okay, let's go na. Kahit na kumukulo na ang tiyan ko dahil sa gutom, kinailangan kong sumama kay Ma'am Claudine. Ganoon talaga siya. Dapat palagi ko siyang samahan sa mga trip niya sa buhay. Kaya naman payat siya ay dahil sa diet niya. Halos hindi na nga yan kumain eh. Kung minsan pati ako nadadamay sa diet niya kahit na hindi naman ako nagda-diet. Pakiramdam ko hindi naman ako pumapayat. Unti-unti lang akong nagkakaroon ng ulcer. Pagdating namin sa waterfalls, namangha kaagad ako sa ganda nito. Namamangha pa ako dahil first time ko makakita ng ganun kagandang waterfalls pero nawala ako sa focus nang inalog ako ni Ma'am Claudine. Zoy! OMG! Videohan mo na! Ano ba? Ha? Ay, oo nga po pala ma'am. Sorry po. Namangha po ako sa sobrang ganda nitong lugar eh. O, diba? Kung umuwi tayo kaagad, hindi sana natin makikita yung ganito kagandang waterfalls. Worth it, right? Kaya nga po, ma'am. O, sige po. Punta na po kayo doon para ma-videohan ko na po kayo. Of course! Teka, aalisin ko lang yung robe ko. Ma'am Claudine, Joy, mauuna na po ako Marami pa kasing gagawin eh. Kailangan ko rin puntahan yung booth. Sure, go ahead. Ay, mabuti na rin na umalis siya. Hindi ako komportable. Mukha naman siyang mabait. You're just overthinking lang. Ay, teka, videohan mo na ako. Saan ba magandang view? Diyan po, ma'am, para kitang-kita ang falls. Here? Opo! Yan! Ang ganda niyo po. Ayan, post na po kayo. Sige. Finally, we're here. Anong ginagawa niyo rito? Nakakagulat ka naman. Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Hi! Di ba ikaw yung na-meet namin yesterday? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na umalis na kayo? Bakit nandito pa rin kayo? Grabe, ang bato-bato naman ng katawan mo. And look at your abs. Ooh, nagja-gym ka ba? Si Raulo ba tong kasama mo? Ma'am, teka lang po. Excuse me, sino tinatawag mo si Raulo? Kinakausap ko kayo. Bakit nandito kayo? Hindi kayo dapat pumunta. Ay, sayang. Gwapo mo sana. Type kita. Pero bakit ba ang kulit mo? Bakit ayaw mong pumunta kami dito? Public space naman to. My friend recommended this place. Sino bang kaibigan yung sinasabi mo? Walang kahit sinong magre-rekomenda ng lugar na to. So, sinasabi mo bang sinungaling ang kaibigan ko? Umalis na kayo habang umaga pa. Halika, ihatid ko na kayo. Ouch! Ano ba? Kung makahawak ka naman ng sakit. Teka nga lang. Bitiwan mo nga si ma'am, nakakasakit ka na. Tingnan mo, bumakat sa balat niya yung pagkakahawak mo. Sino ko ba para paalisin kami dito, ha? Kahit nga yung tourist guide, sinamahan kami dito eh. Sinong tourist guide? Lintek. Sige mo. Oo, kilala mo naman pala siya eh. Bakit mo ba kami pinipilit na umalis? Ano bang meron sa lugar na to? Hindi nyo kilala ang mga nakatira rito. Yung sinasabi nyong nagrekomenda sa inyo sa waterfalls na to, baka hindi dito yon. Baka dun sa kabilang baryo. Ano? Paano sa kabilang baryo? May 2 baryo rito. Halos pareho lang ang daan at madalas na napagkakamala ng mga baguan lang dito na iisa lang. Kaya nga sinabihan ko na kayo na bumalik na kayo.
dahil mali ang daan nyo kahapon. Wait, so you mean na meron pang ibang waterfalls na mas maganda kesa dito? May iba pang waterfalls bukod rito. Doon kayo pumunta, hindi dito. Sasamahan ko kayong pumunta ron. Mas maganda nga. Mas ligtas doon. Kung hindi mas maganda kaysa sa waterfalls na to, hindi kami aalis. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Siguro pwedeng sabihin mo na lang sa amin ng diretso ang dahilan kung bakit mo kami pinapaalis. Pinapaligoy-ligoy mo pa kasi. Hindi nyo rin naman ako paniniwalaan kahit sabihin ko na sa inyo. Ang mabuti pa, umalis na lang kayo. Ayoko nga. Ayoko. Naiintindihan mo ba? Tagalog naman ako kung magsalita. Pasensya ka na. Pero hindi kami aalis kung wala namang maayos na dahilan kung bakit kailangan naming umalis. Tara na po muna, Ma'am Claudine. Bumalik na po muna tayo sa bahay para mag-almusal. Mamayang hapon na lang po tayo bumalik kapag wala na tong lalaking epal na to. Mabuti pa nga. Teka lang, Ano ba? Kung wala kang sasabihin, paalisin mo na kami. kung gusto nyong manatili rito, doon kayo sa bahay ko. Ano? Sira ulo ka ba? Hindi buo ang tiwala ko kay Gimo. I knew it. May dahilan naman pala. Ano? Sige, payag kami. Joy, let's stay in his house na lang. Let's get our bags there. Pero ma'am, hindi naman natin siya kilala eh. At hindi rin naman natin kilala si Gimo. It's okay. Ang sabi mo naman sa akin kanina, manyakis si Gimo, diba? So dapat layuan na natin siya. Hindi ka naman manyakis, no? Sasamahan ko kayo sa bahay nila Gimo. Ang sabi niya sa lola niya yon. Oo, sa lola niya. Pero doon din siya nakatira. Okay, tara na, pumunta na tayo doon. Excited na rin akong kumain eh. May pagkain ka naman sa bahay mo, no? Kung hindi ka maarte, makakain mo yun. Wala akong tiwala kay Malik. Yon ang pangalang sinabi niyang itawag namin sa kanya. Pero habang lumalalim ang usapan namin, nare-realize ko na siya yung kausap ni Gimo kagabi. Siya yung pamilyar na boses na narinig ko. Narinig ko ang usapan nilang dalawa ni Gimo at mukhang mas okay nga kung sa kanya kami manatili kaysa kay Gimo na narinig kong ang gusto ay birhen daw. Pagdating sa bahay nila Gimo, kaagad naming kinuha ang mga gamit namin. Nag-iwan si Ma'am Claudine ng pera sa ibabaw ng drawer bago kami tuluyang lumabas kung saan nag-aabang si Malik. Pero naabutan namin silang magkatitigan. Para bang nag-aaway sila gamit lang ang mga mata. Malik, we're ready na! Ma'am, sigurado po ba kayong lilipat kayo sa bahay nitong si Malik? Isa lang yung kwarto ron. Di tulad dito sa bahay namin na maraming kwartong pwede niyong pamilian. It's okay, he offered kasi eh. Anyway, nag-iwan ako ng pambayad sa pagstay namin sa ibabaw ng drawer dun sa kwarto. Dinagdagan ko na rin yon. Thank you for letting us stay in your house. Sige ho, ma'am. Salamat din ho. Sana mag-enjoy kayo sa bahay ni Malik ha. I believe naman na mag-e-enjoy talaga kami doon, lalo na't si Malik ang kasama. Tara na, kakain pa kayo ng almusal. Ang bigat ng bag ko. Ma'am, ako na po magbubuhat niyan. Hindi, ako na. Akin na mga bag nyo. Ako na magbubuhat. Kahit yung kay ma'am na lang. Kaya kong bitbitin ang mga yan. Akin na. Hayaan mo na siya, Joy. Tingnan mo, malaki naman ang muscles niya, kaya for sure, kayang-kaya niya na yan. Sus, pasikat lang yun. Tara na, sumunod kayo sa akin. Taga lang, Malik. Bakit? Huwag mong kalimutan yung sinabi ko sa'yo ha. Bahala ka sa buhay mo, Gimo. Kung bahala, malaki ka na. Alam mo na kung anong ginagawa mo. Maalis na kami. Malik, nagalit si Gimo dahil kinuha mo kami, no? Sasaya mo siya magalit. Pero ang sabi niya magkaibigan kayo. Nakakaya naman sa kanya, kami patuloy ang naging dahilan ng pag-aaway niyo. Mali ang ginagawa niya. Tinatama ako lang. Bakit ka ba nagre-reklamo, Joy? If you want, pwede ka naman magstay sa bahay ni Gimo, then I'll stay with Malik na lang. Hindi pwede. Kailangan pareho kayong sa bahay ko. Sayang. Okay sana kung tayo lang dalawang magkasama sa iisang bahay. Hindi ko gusto makasama ang kagaya mo. Pero hindi ko rin gusto na may mapahamak na tao. Napaka-misteryoso ni Malik. Kung friendly at palaging nakangiti si Gimo, si Malik naman ay palaging kunot ang noo at parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nang makarating kami sa bahay niya, pinatuloy niya kami sa nag-iisang kwarto sa loob ng bahay niya. Mukhang kwarto niya yon dahil panlalaki ang mga gamit. Kaya hindi ko naiwasang magtanong. Kwarto mo to? Oo,
Dito na muna kayo pansamantala. Pero kung kwarto mo to, saka matutulog. Hindi naman pwedeng matulog tayong tatlo sa iisang kwarto. Pwede rin naman na sa sala ka na lang matulog, Joy. Tapos kaming dalawa ni Malik dito. Hindi ako matutulog kasama nyo. Doon ako matutulog sa sala. Pero kawawa ka naman. This is your house, kaya dapat sa kwarto ka matulog. Hindi mo na kailangang intindihin pa yon. Ilang araw nga pala kayo rito? Kahit mga 1 week or more, much better. Ha? Di ba ang sabi niyo mga 3 araw lang tayo? Mas maganda nga sana kung matagal kasi you know naman, we need more time para i-document yung waterfalls na nandito. Super ganda eh. Worth it na yung pagpunta namin dito. Hindi kayo pwedeng magtagal sa baryong to. Delikado rin kung manghihikayat kayo ng ibang tao para pumunta rito. But why? Dahil delikado? Hindi mo nga masabi sa amin ang dahilan kung bakit bawal. You even let us stay here. So for as long as... Hindi kayo pwedeng manatili rito hanggang 3 araw. Sa susunod na gabi, bilog na ang buwan. At pag sumapit ang kabilugan ng buwan, pwedeng gawin na nila kayong alay. Alay? Ano ba itong lugar niyo? Tribo? Alam kong hindi kayo maniniwala pero ang lugar na to, may mga aswang. OMG! Nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga aswang? Like, oh my God, hindi totoo yan. Panakot mo lang yan para hindi pasukin ng mga turista ang lugar na to. Okay, fine. Fine. Maybe I can just post it on my social media pero hindi ko nababanggitin yung lugar. Mabuti. Kumain na kayo ng almusal. Pagkatapos, pwede na kayo maligo sa talon. Pero babantayan ko kayo sa malayo. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Ay, salamat at makakakain din. Anong food? Medyo gutom na ako pero baka high carbs. I don't eat rice sa umaga ha. Ma'am, kainin na lang natin kung anong pwedeng kainin. Dito na tayo. Mapu na kayo dyan. Ilalabas ko lang yung mga pagkain. Sige, maraming salamat. OMG, ano yan? Wow! Tuyo! Paborito ko yan! Naku, bihira na lang makakain yan sa bahay niyo, ma'am. Tuyo po yan, dried fish. Ano pong makakain dyan? Parang wala namang laman. Hayaan niyo, ma'am. Ipag-iimay kita. Uy! Wow! May talbos ng kamote, bagoong kamatis. Grabe naman, parang pinaghandaan mo talaga kami ah. Wait, I can't take the smell. Ang baho. Saan ang banyo? Doon sa kaliwang pinto sa dulo. I need to... Mamaya na lang ako kakain. Pasensya ka na. Anak mayaman kasi yang si ma'am. Halata nga eh. Sobrang arte pa. Nakakainis. Mabuti nakakatiis ka sa ganyang amo. Tinitiis lang kamo. Mauna na akong kumain ah. Gutom na talaga ako eh. Sige na, kumain ka na. Naku, miss na miss ko na yung ganitong klaseng ulam. Hindi kasi nag-aanda ng ganito sa bahay nila Ma'am Claudine eh. Palaging steak doon o di kaya naman salad. Brown rice pa nga kinakain minsan eh kasi diet si ma'am. Sige, enjoyin mo lang ang pagkain mo niyan pero may tatanong lang sana ako. Ano yun? Kagabi, narinig mo ba ang usapan namin ni Gimo? Ha? Hindi ko naman sinasadya. Nagkataon lang na uminom ako ng tubig tapos ayun, narinig ko kayo. May iba ka pa bang narinig sa usapan namin? Ha? Wala. Bukod sa pagiging manyak ni Gimo na pinag-uusapan ng tungkol sa birhin daw. Teka lang. Kami bang pinag-uusapan nyo kagabi? Hindi. Bakit hindi ka makatingin kung hindi nga kami? Hindi nga kayo. Huwag mo na masyadong intindihin kung ano man ang pinag-uusapan namin dalawa. Kalimutan mo na yun. At siguruhin mo rin na mapapapayag mo yung mom mo na umalis rito bukas ng umaga ha. Dahil kapag pinilit niya ang gusto niya, hindi niya magugustuhan ang pwedeng mangyari. Talaga bang may aswang? Oo. At ako ang buhay na patunay na may mga aswang. Buhay na patunay. Hoy! Ano sinasabi mo? Naaswang ka? Kumain ka na lang dyan. Baka mabulunan ka pa. Ikaw ang kausap ng kausap sa akin eh. Kita mo na. Busin mo na muna kasi ang kinakain mo. Eto tubig. Ikaw naman kasi. Bakit mo sinabing aswang ka? Diyos ko. Imposible naman yatang aswang ka, no? At bakit mo naman nasabing imposible? Dahil gwapo ako? Wow! Hindi ko alam na ang lakas din naman ng ere mo sa ulo. Bakit? Hindi ba? Hindi. Hindi ko naman matatanggi yan. Pero yun nga, huwag mo sabihin kahit mga aswang. Parang vampira din na mukha lang gwapo pero halimaw pala.
Tigil-tigilan mo na kakanood ng mga pelikula. Mukhang nasusobrahan ka na eh. Teka, pupuntahan ko na muna ma'am mo at mukhang nilamon na ng banyo. Nako, mabuti pa nga. Kahit papaano, hindi naman pala mahirap pakisamahan si Malik. Akala ko lang nung una na masungit siya dahil palagi nga siyang nakabusangot. Pero kaya rin naman pala niyang makipag-usap ng matino. Tuluyan nang hindi kumain ng almusal si Ma'am Claudine. Hindi niya raw talaga kayang kumain ng ganoong klaseng pagkain. Hindi na rin naman siya pinilit ni Malik at tinanong niya na lang ito kung anong tanghalian ang gusto nitong kainin para maluto niya pag sumapit ang tanghalian. Pero bago yon, sinamahan niya na muna kami sa waterfalls para matuloy na ang paliligo namin ni Ma'am Claudine. Ma'am, hindi po ba sobrang sexy naman ang suot niyo? Luwa na po ang buong kaluluwa niyo niyan eh. Huwag mo na nga akong pakialaman, Joy. I want to flaunt my body. Lalo na sa videos para naman ma-inspire mga viewers ko sa ganda at kinis ng katawan ko. Para sa mga viewers ba talaga ng social media mo, ma'am? O sa isang personal na viewer? Well, ganun na rin yun, no? Ngayon lang ako nakakita ng kasing gwapo niya. Sana makuha ko siya, no? Ma'am, hindi naman po bagay si Malik na pwede niyong kunin. Alam ko, pero kaya ko siyang kunin gamit ang pera o kaya naman ang ganda ko. Grabe naman po kayo, ma'am. Grabe na kung grabe, pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakukuha. He will be mine. Kayo pong bahala, ma'am. Videoan ko na po kayo. Mabuti pa kaysa questionin mo ang suot ko. O sige na po, ligo na po kayo, ma'am. Ingat po kayo dyan at medyo mabato. Ano ka ba? Anong tingin mo sa akin? Bata? Hindi naman po, ma'am. Pinag-iingat ko lang naman po kayo. Ewan ko sa'yo. Wait, what? OMG, what is that? Ano po yun, ma'am? Ano yan, Joy? Teka lang po, ma'am. Papunta na. Ano po ba yung kinatatakutan niyo dyan? Ayun! Look! Parang may... Kamay? Anong nakita niyo dyan? May kamay! Malik! May lumulutang na kamay dito sa tubig! Anong kamay yung sinasabi mo? Saan? Dito! Ayun o! Inanod na! Ma'am, tara na ho! Umalis na po tayo dito! Oh no! Hindi ba yun prosthetics lang, Joy? Oh my God! Nangingilabot ako! Look at my arms, oh! Goosebumps all over! Hindi ko yun po alam, ma'am. Maski ako natakot. Umalis na kayo rito sa tubig. Ako nang bahala. Tara na, ma'am! Teka lang, ang hirap maglakad dahil sa mga bato-bato. Ma'am! Aray! Aray ko! Dahil sa pagmamadali naming makaalis sa tubig, hindi sinasadyang natama ang tuhod ni Ma'am Claudine sa isang bato. Pero dahil din hawak ko siya, natumba rin ako. Kaagad akong nahulog sa tubig at tumama ang noo ko sa isa sa mga bato. Bahagya akong nahilo pero pilit akong bumangon para tulungan sana si Ma'am Claudine. Pero bago pa ako makatayo ng maayos, nagulat ako nang may humawak sa magkabila kong braso at nang mag-angat na ako ng tingin, si Malik yon na halatang nag-aalala sa akin. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang ako. Ayos lang daw siya, Malik. Ako hindi ako ayos. Look at my knee. May sugat. Ang sakit-sakit. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Pero dumudugo ang noo mo. Hindi yan ayos para sa akin. Tara na, bumalik na tayo sa bahay ko. Pero paano yung nakita namin na putol na kamay? Ano yun? Hindi yun kamay. Mukha lang siyang kamay pero putol na sanga ng kahoy. Halika na, tutulungan kita makaalis sa tubig. Hey, Malik! Paano ako? Nahihirapan ako maglakad. Gasgas lang sa tuhod ang natamu mo. Imposibleng hindi ka na makalakad. Nakita ko kung paano mo hinatak si Joy para mabalanse ang sarili mo kaya siya nahulog. But she's just my maid. Ano ba? Akong unahin mo, ako magbabayad sa'yo. Unahin mo na si ma'am. Hindi ko siya uunahin. Ikaw ang mas nangangailangan ng tulong. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Hindi ako pagagalitan yan ngayon, pero kapag nakauwi na kami... Wala akong pakialam. Basta uunahin ko kung sino ang mas nangangailangan. Wala akong nagawa ng buhati na ako ni Malik para hindi na ako makapagreklamo pa. Sinusubukan kong kumawala mula sa pagkakabuhat niya pero pilit niya akong sinasaway. Sobrang sama ng tingin sa akin ni Ma'am Claudine habang sinusubukan niyang makaalis sa tubig. Alam ko na kung anong mangyayari pagkatapos nito.
Siguradong sandamakmak na masasamang salita ang matatanggap ko mula sa kanya. Binuhat talaga ako ni Malik hanggang sa makarating kami sa bahay niya. Pagdating doon, pinaligo niya na muna ako para daw malinisan ng sugat bago gamutin. Pero pagkatapos kong maligo, nagtaka ako kung bakit parang walang tao sa bahay, lalo na sa kwarto. Kaya nagmamadali akong nagbihis para hanapin sila. At laking gulat ko nang makita ko si Ma'am Claudine at Malik sa may kusina. Nakahubad si Ma'am Claudine ng pang-itaas. Nakatalikod siya sa direksyon ko kaya hindi ko nakita, pero tanaw na tanaw ko ang kawalan ng reaksyon ni Malik. Ibalik mo na yung suot mo. Hindi ko isusuot to hanggat hindi mo sinusunod ang gusto ko. Sino ka ba para sundin ko? Babayaran kita na malaki. 100,000? 200,000? O baka gusto mo ng 1,000,000? Just say it. Wala akong pakialam sa pera mo. Magbihis ka na. Bakla ka, no? Hindi ka pumapatol sa akin dahil bakla ka. Bakla! Hindi ako bakla. Ayoko lang talaga sa mga babaeng kagaya mo. What? Babaeng kagaya ko? Look at me. I'm sexy, beautiful, and... Desperada. Anong... Hindi ako desperada. O bakit nagubad ka sa harap ko kung di ka desperada? Ay... Ano? Fine. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi naman ako ang magsisisi na tinanggihan mo ang katulad ko. Saan ka pupunta? Magsuot ka nga muna ng damit. Ma'am Claudine! Che! Magsama kayong dalawa. Aalis ako. Pero ma'am, saan po kayo pupunta paggabi na? Sasamahan ko po kayo. Wag na wag kang susunod sa akin, ha. Isa ka pang pwisit ka. Panira ka ng araw. Ma'am! Ma'am! Hayaan mo na muna siya. May ilang oras pa naman bago gumabi. Babalik rin yun kapag napagtanto niya kung anong maling nagawa niya. Ano ba kasing ginawa niya? Bakit siya nagubad sa harapan mo? Ano? Magmamaang-maangan ka pa ba, Joy? Alam mo naman kung ano ang dahilan niya, di ba? Pasensya ka na ha. Hindi kasi talaga sanay si Ma'am Claudine na hindi niya nakukuha ang lahat ng gusto niya. Spoiled kasi yan sa daddy niya. Grabe, lahat na lang ng hilingin yan. Binibigay ng daddy niya. Isang pitik lang, ganun kabilis. Ano bang trabaho ng tatay niya para maibigay ang lahat ng gusto niya? Kontraktor na engineer, ganun. Sa gobyerno? Oo. Kurakot. Kaya naman pala maraming pere. Ang yabang at walang konsensya. Uy, huwag ka namang ganyan. Hindi naman niya kasalanang pinalaki siyang ganyan ng mga magulang niya, no? Huwag mo na akong lokohin. Alam ko naiinis ka na rin sa kanya. Kahit sino maiinis sa ganyang klaseng tao. Kaya siguro tinuro dito ng kaibigan niya si Frenny. Si Frenny. Oo, yun ang sinabi niya nagturo dito, di ba? Hindi Frenny ang pangalan nun. Sadyang nakalimutan lang niya kung anong pangalan ng kaibigan niya na yun, kaya tinatawag niya na lang na Frenny. Sa dami kasi ng kaibigan, ayun, tinatawag na lang niyang Frenny. Kaya pala weirdo ang pangalan. Akala ko yun talaga yung pangalan ng kaibigan niya. Siya nga pala, ang ibig mo bang sabihin, alam ng kaibigan ni Ma'am na delikado ang lugar na to, kagaya ng sinasabi mo? Siguro. Marami kami mga katribo na umalis rito dahil mahirap umanap na makakain. Pero marami naman pagkain dito sa baryo niyo. Ibig mong sabihin, may mga aswang sa Maynila? Oo, minsan nakakasalamuhan nyo rin sila na parang mga normal na tao. Hindi nyo lang alam. Naku, yan ang hindi ko talaga kayang paniwalaan sa lahat ng mga sinasabi mo. Gwapo ka nga, parang baliw naman. Baliw na akong baliw. Basta ang importante, nasabi ko sa inyo kung anong dapat kong sabihin. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang sinabi ni Malik tungkol sa mga aswang. Kahit na ang totoo, bumabagabag din talaga sa akin yung tungkol sa bagay na yon. Yung sinasabi ni Malik na putol na sanga ng puno, parang hindi naman yun sanga dahil kitang-kita kong parang putol na kamay talaga. Kung papipiliin ako kung maniniwala ba ako kay Malik o hindi, hati ang opinyon ko doon. Ramdam ko kasi talaga na merong kakaiba. Ayoko lang isipin masyado. Ilang oras kong hinintay na bumalik si Ma'am Claudine. Inakala ko na saglit lang siya sa labas dahil wala naman siyang kakilala dito. Wala siyang ibang pwedeng puntahan bukod kila Gimo. At kung pupunta man siya sa bahay nila, ano namang gagawin niya doon? Malik, hindi ba mas maganda kung hanapin na natin si Ma'am Claudine? Gabi na oh. Kaya nga Nasaan na kaya yung babaeng yun? Wala naman siyang ibang pwedeng puntahan kundi sa bahay nila Gimo. Baka nandun siya.
O sige, pupuntahan ko siya doon. Dito ka lang ha. Hindi pwede. Sasama ako sa'yo, no? Gabi na. Mas mabuting dito ka lang sa loob ng bahay ko dahil walang mananakit sa'yo rito. Ayoko nga. Sasama ako. Ayoko magpaiwan dito sa bahay mo ng mag-isa. Naku, tigas din pala ng ulo mo, no? O sige na. Basta wag na wag kang aalis sa tabi ko, ha? Promise. Ayoko lang talaga maiwan dito. O sige, tara na. Magsuot ka ng jacket at malamig sa labas. Dahil nga sa sobrang pag-aalala ko kay Ma'am Claudine, inaya ko na si Malik na hanapin siya. Nag-jacket lang ako bago kami tuluyang lumabas ng bahay niya. Kaagad na dumantay sa pisngi ko ang napakalamig na hangin, kasunod ng nakakapangilabot na alulong ng mga aso. Ewan ko ba, pero hindi ako sa lamig ng hangin kinikilabutan, kundi sa nakakatakot na vibe ng paligid. Teka, bilog na ang buwan. Ha? Bakit? Anong problema? Teka, bibilangin ko. Mali eh. Dapat bukas pa magiging bilog yan. Naku, hindi. Hindi to pwede. Kailangan na natin bilisan. Akin na ang kamay mo. Ano? Teka lang, sandali. Ano ba nangyayari? Basta sumunod ka na lang sa akin. Hindi ko maipapaliwanag sa'yo ng ganito. Malalaman mo rin mamaya. Teka, saan ba tayo pupunta? Sa bahay nila Gimo. Sunod-sunod at marami akong naging tanong kay Malik. Pero hindi na niya ako sinagot pa dahil sa pagmamadali. Dire-diretso ang takbo namin hanggang sa makarating kami sa bahay nila Gimo. Galit na binuksan ni Malik ang pinto ng bahay at dire-diretsong pumunta sa kusina hanggang sa maabutan namin sila na nakaupo sa lamesa. Si Ma'am Claudine ay nakatungo na sa mesa, bagsak, parang lasing. Oh, Malik. Ano, napadalaw ka yata? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya ha. Siya ang pumunta rito at naganap ng alak dahil gusto raw niya magpakalasing eh. Alam kong hindi lang alak ang binigay mo sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala na akong tiwala sa iyo simula nang dalhin mo silang dalawa rito. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Babalik na mamaya ang lola mo, kaya alam mo ang pwedeng mangyari. Masyado ka na talaga mabait, Malik. Yung mga babaeng yan ang naglagay sa kanila dito sa baryo natin. Tinulungan ko na nga silang may masilungan dito eh. Kung tutusin, pwede naman silang umalis kanina pero bakit ganun? Bakit nandito pa rin sila? Bakit hindi mo pa sila pinapaalis kanina nung maliwanag pa? Hinayaan mo pa nga silang maligo ulit sa talon eh, di ba? Mali ang binigay mong petsa sa akin. Tama, nung nakaraang buwan ko pa napapansin na parang iba ang hugis ng buwan base sa araw na sinasabi mo sa akin. Niloloko mo ako, Gimo. Huwag mong sabihin na nagpupuslit ka ng mga tao rito tuwing bilog ang buwan. Akala ko pa naman matalino ka. Ngayon mo lang nalaman. Malik, tara na. Umalis na tayo. Aalis na talaga tayo rito. Ngayong gabi, uuwi na kayo ni Claudine. Ha? Pero gabi na. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa, Joy. Bilisan na natin. Naguguluhan man, hinayaan ko si Malik na kargahin si Ma'am Claudine. Nagmamadali at para siyang natataranta habang naglalakad kami palabas. Marami akong tanong, pero parang kapag nasagot ang mga tanong na nasa isip ko, baka hindi ko rin magustuhan ang sagot. Nang makarating na kami sa bahay ni Malik, pinagmadali niya akong iligpit ang mga gamit namin ni Ma'am. Nagmadali rin naman ako pero nang matapos na akong magligpit, ay nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa akin si Ma'am Claudine. Pulang-pula ang mga mata niya, parang wala siya sa sarili. Ma'am! Kailangan na raw po nating umalis. Pagkain! Po? Hindi ka ba nakakain daw kay Gimo? Gutom na ako. Ano? Sige, teka lang. Hahanap ako ng pwede makain sa may kusina. Ma'am! Ma'am! Ano po ba ginagawa niyo? Bakit po? Aray ko! Aray! Hindi ko inasahan ang bigla na lang pagsunggab ni Ma'am Claudine sa braso ko. Kinagat niya ako ng sobrang diin na parabang matatanggal na ang balat ko. Tinutulak ko siya palayo sa akin, pero pilit din siyang nanlalaban. Nakagatin ako hanggang sa tuluyan nang dumugo ang braso ko kasunod ng paghaba ng mga kuko niya. Napahiyaw na talaga ako sa sobrang sakit hanggang sa binanat na nga niya ang balat ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakakatakot na mukha ni Ma'am Claudine habang ninunguya niya ang balat ko na kinagat niya. Nang hihilakbot pa ako sa takot nang dumating bigla si Malik at mabilis na binuhat si Ma'am Claudine papalayo sa akin. Hinampas niya ng napakalakas ang noo nito at agad itong bumagsak sa sahig.
tuluyan na itong nawalan ng malay. Sinasabi ko na nga ba't may ginawang kalokohan si Gimo eh. Malik, anong nangyari kay ma'am? Bakit para siyang naging halimaw? Nayanggaw siya, Joy. Diyos ko, nakagat ka niya. Akin ang braso mo at pagagalingin ko yan. Paano mo pagagalingin yan? Natanggal niya ang balat at napakarami ng dugo. Tingnan mo. Ako nang bahala. Tiisin mo lang ang sakit. Pumikit ka. Ito na, nakapikit na. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong ididilat ang mga mata mo. Sige, pero anong gagawin mo sa sugat ko? Malik? Malik? Aray! Ang init! Tiisin mo lang, Joy. Tiisin mo lang. Ang sakit! Malik! Ang sakit! Ano ba ginagawa mo sa sugat ko? Bakit parang may dumadamping bakal na may apoy? Huwag kang malikot. Malapit na matapos. Aray! Ang sakit! Tapos na. Pwede mo nang idilat ang mga mata mo. Teka, paano nangyaring gumaling na kaagad ang sugat ko? Huwag na maraming tanong. Kailangan ko pang tanggalin ang pangyayanggaw na nilagay ni Gimo sa ininom ni Claudine. At kung hindi... Kung hindi ano? Kung hindi, tuluyan siya magiging aswang. Ano? Ibig sabihin kaya siya nagkaganon kanina? At kaya parang naging halimaw ang mukha niya? Totoo mga aswang? Oo, kaya kailangan na nating umalis. Sigurado sa mga oras na to, nasa bahay na ang lola ni Gimo na siyang pinuno ng tribong to. Kapag nalaman niya may mga tao at birhen pa, sigurado kukunin niya at gagawin niyang bago niyang katawan. Sinong birhen ang tinutukoy mo? Ikaw, Ano? Pero si Ma'am Claudine, wala pa siyang asawa. ano? Parang sinasabi mo si Claudine na lang ang ipain at gawing aswang? Hindi. Hindi pwedeng ako. Hindi pwede. Ayokong maging aswang. Hindi ka magiging aswang. Ako ang bahala sa inyo. Sa ngayon, tulungan mo na muna akong tanggalin ang nasa bibig ni Claudine, yung balat mo na nakagat niya. Dahil kung malulunok niya yan, magiging huli na ang lahat. Pero baka magising siya. Tapos kagatin niya ako ulit. Hindi ka niya makakagat. Tulog pa yan. Bilisan mo na. Sige, eto na. Balat ko ba talaga to? Oo, tapon mo na yan. Iaangat ko ang damit ni Claudine. Teka, anong gagawin mo? Aalisin ko ang itim na batong nakatanim sa tiyan niya. Itim na ba to? Hindi na ako sinagot pa ni Malik. Nagmamadali niyang iniangat ang damit ni Ma'am Claudine hanggang dibdib, pero parang wala lang sa kanya yon. Kinapa niya ang tiyan nito at saka dahan-dahang parang may hinawakan. Inangat niya yon hanggang sa gitna ng dibdib, paakyat hanggang sa may lalamunan. Unti-unti kong napapansin ang maliit na hugis bilog sa lalamunan ni Ma'am Claudine hanggang sa napaubo na nga siya at tuluyang iniluwa ang kulay itim na bato kasama ng dugo. Ito ang itim na batong inihalo ni Gimo sa ininom ni Claudine. Ayos na ba si Ma'am? Hindi na ba siya magiging aswang? Hindi na. Tara na. Umalis na tayo. Pero paano natin isasama si Ma'am? Bagsak na bagsak siya. Papasan ko na lang siya sa likod ko. Tara na. O sige. Teka, kukunin ko na yung mga gamit. Halika na. Kahit yung mga importante na lang ang dalhin mo. Hindi ko pwedeng iwan ang iba dito. Kailangan kong dalhin lahat. Bakit ba kasing dami mong dinalang gamit? Hindi sa akin to, kay Ma'am. Iwanan mo na lang yan. May pambili naman siya ng mga gamit eh. Kapag buhay niya ang nawala, hindi na niya mababayaran yon. Pero baka pagalitan niya ako. Eh di mag-resign ka. Sige na nga. Ito na lang dadalhin ko. Yung wallet, phone, tsaka camera niya. Bilisan mo na. Bago nila tayo maabutan. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Nakapasan si Ma'am Claudine sa likod ni Malik habang ako ay nasa tabi niya. Tumatakbo habang hawak ang ilang gamit ni Ma'am. Nakakatakot talaga ang paligid. Palakas ng palakas ang mga alulong ng aso habang dire-diretso ang lakad takbo namin. Pero ang inaakala naming dire-diretsong paglalakad, nahinto nang may humarang sa aming harapan. Kaagad na hinawakan ni Malik ang kamay ko at itinago ako sa likod niya. Pero nakita ko pa rin kung sino yon. Saan kayo pupunta? Kung may natitira pa sa pagkakaibigan natin dalawa, padaanin mo ko. Hayaan mong makalaya ang mga babaeng to. Wala na akong pakialam sa pagkakaibigan natin. Mas mahalaga para sa akin ang lola ko at kung ano ang panlaman tiyan. Talagang sisirahin mo ang pagkakaibigan natin dahil lang dito. Matagal ng gutom ang tribo natin, Malik. Matagal ng gutom ng dahil sa'yo at sa lolo mo.
Kung kinakailangan ka namin patayin para magawa namin ang lahat, gagawin namin. Kung ganun pala, patayin niyo na ako. Mukhang nahulog ka na sa bitag ng dalawang babaeng yun ah. Sisiguraduhin kung pagsisisihan mo ang pinili mong desisyon. Choy, tumakbo ka na. Nagulat ako nang itulak ako ni Malik palayo sa kanya. Nataranta ko. Kaagad kong sinubukang tumakbo pero hindi ko na nagawa nang humarang na ang isang matandang babae sa harapan ko. Nakakatakot ang itsura niya habang nakangiti ng nakakapangilabot. Saan ka pupunta, Iha? Dito ka na lang. Bagay ka sa tribo namin. Ayoko po. Hindi po. Halika na. Huwag ka nang matigas ang ulo kung ayaw mong masaktan. Wag! Pakiusap, huwag niyo po akong kunin. Malik! Malik, tulungan mo ako! Hindi ka na matutulungan ng traidor na yan. Halika na. Kailangan na nating simulan ang seremonya. Anong seremonya? Isang seremonya. Seremonya para tuluyan ka ng maging isang pinuno ng mga aswang. Hindi pwede. Kahit subukan ko pang kumawala sa pagdampot nila sa akin, wala akong nagawa. Dalawang lalaki ang humawak sa akin habang ang matandang aswang ay nasa unahan nila. Siya ang sinusundan nila sa paglalakad. Naririnig kong sumisigaw si Malik. Sinasabihan niya ang mga kasamahan niya na itigil ang balak na gawin pero walang pakialam sa kanya ang mga kasama niya. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagkaladkad sa akin. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng mga kabahayan. Talagang tribo ang itsura nila, mga nakasuot ng bahag at parang katutubong damit ang mga babae. Sumasayaw sila habang may hawak na mga tambol. Nagkakasiyahan sila, tuwang-tuwa, lalo na nang dumating na kami at itinulak na ako ng dalawang lalaking nakahawak sa akin. Kaagad akong nadapa sa gitna. Susubukan ko pa sanang tumayo para tumakas pero hindi ko na nagawa pa nang may humawak ulit sa mga kamay ko. Itinali nila ang mga kamay at binti ko. Subukan ko man na magpapadyak, sumigaw, magmakaawa at kung ano-ano pa. Hindi nila ako pinakikinggan. Tuwang-tuwa pa sila. Please, huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Pasensya ka na, Iha. Pero hindi namin naiintindihan ang pakiusap mo. Para sa amin, ang isang katulad mo ay isang putahe. Pero alam mo, maswerte ka dahil hindi ka namin kakainin. Patuloy kang mabubuhay bilang isang pinuno. Ayaw mo bang maging isang reyna ng isang tribo? Reyna, ayoko po. Ang gusto ko lang naman po mabuhay ng maayos. Hindi po ako kailanman naghangad na maging reyna kaya please po, pakawalan niyo na po ako. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo, Iha. Ang maging reyna ng mga aswang o ang maging pagkain namin. Ayos sana kung ikaw ang maging pagkain dahil hindi ka ganun kaganda tulad ng amo mong makinis, maganda, balingkinitan. Pero sa inyong dalawa, ikaw ang birhen, kaya ikaw ang dapat na pumalit sa akin. Pwede ka lang mapagtiyagaan, hindi ka naman ganun kapangitan. Please po, huwag niyo po akong gawing aswang, ayoko po. Pasensya ka na, Iha. Pero sawa na ako sa katawan ko ito eh. Pagkatapos kong lumipat sa katawan mo, magsasanib puwersa tayo at kakainin natin ang amo mo. Lumakas ang kantahan ng buong tribo. Habang sila'y nagkakasiyahan, ako naman ay takot na takot. Umiiyak ako at nagdarasal na sana magkaroon pa ng himala na mailigtas pa ako sa sitwasyon ko ngayon kahit na sa totoo lang, parang imposible na. Lumapit sa akin ang matandang babae. May hawak siyang maliit na kutsilyo na hiniwa niya sa kanyang palad. Nang dumaloy ng dugo mula roon, dinuroan niya ang palad niya at saka sinubukang ipasok yon sa bibig ko. Pero mabilis akong napatikom. Lintik! Buksan mo ang bibig mo! Buksan mo! Kailangan mo kainin ang dugo at laway ko para maipasa ko na sa iyong pagkaaswang. Bilisan mo na! Ibuka mo ng bibig mo o masasaktan ka sa akin! Lola, itigil niyo na po muna yan. Anong? Teka, anong nangyari, Gimo?
Lola, tulungan niyo po ako. Kung hindi mo pakakawalan ng babaeng yan, papatayin ko ang apo mo. Malik! Anong ginagawa mo sa matalik mo kaibigan? Sinisira niya ang pagkakaibigan namin. Simula ng talikuran niya ang pangako namin sa isa't isa na hindi titikim o kakain ng tao. Malik, hindi pwedeng hindi kumain ng tao ang isang aswang. Likas na sa mga aswang ang pagkain ng laman ng tao. Alam mo yan, imposibleng hindi ka natakam. Imposibleng hindi ka tumikim. Oo, aaminin ko nakatikim ako ng laman ng tao. Noon yun. Yun ay dahil bata pa ako noon at wala pang kaalaman sa mga pinapagawa mo sa amin. Pero simula nang malaman ko ang katotohanan, hindi ko na kailanman ginawa ulit yun. Kinaya kong kontrolin ang sarili ko, kaya naniniwala ako na kaya rin yun ni Gimo kung hindi mo nilaso ng utak niya. Hindi ko nilaso ng utak ni Gimo. Alam niya lang talaga ang tama sa mali. Alam niyang mali na pigilan niya ang gutom niya sa laman ng tao. Ang dami mong pang sinasabi. Pakawalan mo ng babaeng yan. Mapapatayin ko tong si Gimo. Lola, pakiusap. Pakawalan niyo na po si Joy. Kilala niyo po si Malik. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Di gawin niya. Gawin mo na, Malik. Talagang pinagpalit mo ang buhay ng apo mo sa isang babaeng gusto mong pasahan ang bertud mo. Hindi mo kayang patayin si Gimo. Masyadong malambot ang puso mo para gawin ang bagay na yon. Kilalang kilala na kita, Malik. Paano kung sabihin kong kaya ko? Di gawin mo nga. Lola, ang kamay ko! Ang kamay ko po! Lahat kami ay nagulat nang biglang putuli ni Malik ang kamay ni Gimo. Iyak nang iyak si Gimo dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Alam kong nagdadalawang isip na ang lolang nasa harapan ko dahil kita ko kung paano nanginig ang kanyang katawan. Pero sa huli, Gusto mo bang isunod ko pa ang isa pa niyang kamay? Uunti-untiin kong pagpatay sa kanya para makita mo kung gaano siya maghirap. Kahit patayin mo na yan, wala akong pakialam. Alam mo na, Gimo, yung pinili mong lola, walang pakialam sa'yo. Puntahan mo na siya, iparamdam mo sa kanya yung galit mo. Lola, wala kang kwenta. Gimo, apo ko, anong ginagawa mo? Hindi ko akalain na gagawin mo sa akin to, Lola. Ikaw dapat ang mamatay! Hindi, huwag, Gimo! biglang bumaliktad ang sitwasyon. Kung kanina ako ang nasa panganib, biglang ang lola na ni Gimo ang nasa sitwasyon ko. Sinugod ni Gimo ang lola niya, kasunod ng pagbabagong anyo nito bilang isang aswang. Nilapa niya ang lola habang si Malik ay mabilis na nakarating sa akin. Kinalaga niya ang pagkakatali sa akin at tinulungan akong makatakas. Walang sino man ang pumalag sa ginawa ni Malik na pagkuha sa akin. Tuluyan kaming nakaalis sa mga kabahayan hanggang sa makarating kami sa ilalim ng isang malaking puno. Naroon si Ma'am Claudine, nakaupo, wala pa ring malay. Halika na, ihatid ko na kayo palabas rito. Pero sugatan ka, Malik. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Bilisan na natin bago pa magbago ang isip nila. Malik, kung sakaling makalabas kami, sumama ka na lang. Hindi na magiging maganda ang buhay mo kasama nila. Siguradong galit na sila sa'yo. Hindi pwede. Dito ako nakatira. Dito ako nabuhay at nagkamalay. Kaya dito rin ako mamamatay. Pero, hindi mo man lang ba naisip kung anong pwedeng maging buhay mo kung sakaling umalis ka sa baryo nyo? Baka mas maganda, tsaka mas maayos. Wala akong ibang pangarap kundi ang wag nang magpatuloy pa ang lahi ng aswang sa baryo namin. Kagaya ng pangarap ng lolo ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi yun natutupad. Hindi ako titigil hanggat may gusto pa rin kumawala sa kanila bilang aswang. Kapag dumating na ang araw na hindi na sila magiging hayok sa katawan ng tao, baka doon na ako umalis sa baryong to. Wala na akong nagawa kundi ang sundin na lang kung ano man ang gusto ni Malik. Buhay niya naman yon at wala akong magagawa kung yon ang piliin niyang direksyon. Pinagtulungan naming buhatin si Ma'am Claudine palabas ng gubat. Ang tibay din talaga ng sobrang kalasingan niya. Kahit ano-ano nang nangyari, talagang tulog na tulog pa rin siya. Hindi naging madali ang ginawa namin para lang makalabas ng gubat. Pero nang makalabas kami, hinanapan niya kami ng masasakyan. Halos 4:00 na yata ng madaling araw at maswerteng may nakita kaming tricycle. Hindi ka ba talaga sasama sa amin? Hindi talaga pwede. Umalis na kayo. Kailangan ko nang bumalik sa baryo.
Hindi ko naman talaga gustong putulan ng kamay ang kaibigan ko. Kailangan ko siyang tulungan. Kung yan talaga ang gusto mo. Sige, mag-iingat ka. Sana balang araw magkita tayo ulit. Kinakatakot ko yan. Ayoko maranasan mo ulit kung ano man ang naranasan mo ngayong gabi. Mag-iingat kayo ni Claudine. Sige, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Ang 2 araw na nakasama ko si Malik ay parang napakatagal na. Ang dami naming pinagdaanan sa loob ng 2 araw na yon. 2 araw na kahit kailan, alam kong hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil naiwanan ko ang bag ko sa baryo, ang naipambayad ko sa tricycle driver ay ang cellphone ko. Nakakaawa ang itsura namin ni Ma'am Claudine. Nakaupo ako habang siya naman ay nakahiga at nakapatong ang ulo sa may hita ko. Pero iniisip ko na lang talaga na mabuti ng mukha kaming kawawang pulube kesa nandoon kami sa baryo ng mga aswang. Hindi ko na namalaya na dahil sa sobrang pagod nakatulog ako. Nagising na lang ako nang marinig ko ang malakas na pagtili ni Ma'am Claudine. OMG! OMG! Nasaan tayo? Anong nangyari? Bakit ganito itsura ko? Ma'am, kumalma po kayo. Nasa gilid pa po tayo ng kalsada. Nawalan kasi tayo ng pera. Ano? Paano nangyari yun? Teka, si Malik. Oh God, where is he? Naiwan po siya sa baryo nila. Umalis na po tayo kagabi. Ano? Wag mo akong pinaglololoko, Joy, ha? What happened last night? Oh God, the hangover. Kailangan ko ng hangover soup. Ang sakit ng ulo ko. Oh my gosh, the headache. Ma'am, please! Pakiusap naman, ano ba? Pakinggan niyo naman muna ako mag-explain, oh. Are you yelling at me? Oo! Sinisigawan kita kasi nakakabwisit ka na. Nagpakalasing ka kasamang lalaking hindi mo naman ganong kilala. Pagkatapos ngayon, magtataka ka kung anong nangyari sa atin? Kung hindi kita hinanap kagabi, malamang isa ka na rin sa kanila. Teka, isa sa kanila? Anong pinagsasasabi mo? Ay, wow naman po! Talagang wala kayo naaalala? Kahit yung pagkagat niyo sa akin? Kagat? Teka nga, hindi yun panaginip? Diyos ko, ma'am! Hindi panaginip ang lahat? Inaswang ka na nga at lahat? Iniisip mo pa rin talaga panaginip? Naku, diyan ka na nga. Maglalakad na lang ako pa Maynila. Ano? But we are in Mindanao! Bilib din talaga ako sa tindi ng pagiging maarte ni Ma'am Claudine. Talagang kahit nasa kalagitnaan na kami ng kagipitan, kaartehan pa rin ang pinaiiral niya. Noong araw na yon, tandang-tanda ko kung paano kami nagmakaawa sa mga pwede naming hiraman ng cellphone para pantawag. Halos ayaw kaming pahiramin. Inabot kami ng gabi bago kami nakahanap ng may mabuting pusong tumulong sa amin. Ma'am, ano raw po yung number ni sir? Yung tatay niyo po, para matawagan natin at masundo na tayo. Number? Ano kasi hindi ko kabisado. Ano ho? Ma'am naman eh. What? Ano magagawa ko? Hindi ko nga alam ang number ni Daddy. Nasa cellphone ko yon, pero dahil nga tanga ka, nawala. Ewan ko sa'yo, lahat ng mga gamit natin winala mo. Ano pong gusto niyo, ma'am? Mawala ang mga gamit o ikaw ang nawala? Hindi rin kasi ako makapaniwala sa'yo eh. I can't believe you're talking nonsense. Inaswang tayo? Sinungaling? If I know, binenta mo lang yung mga gamit natin eh. Ilabas mo na kasi yung pera para makauwi na tayo. Wala nga po akong binenta, ma'am. Diyos ko, ma'am. Uwing-uwi na po ako. At sa tingin mo, ako hindi? Hindi ko kabisado ang number ni Dad. Ikaw, tawagan mong nanay mo at sabihin mo kamo na ipaalam kay Dad kung nasan tayo. Nakakainis ka, ma'am. Nakakainis ka talaga. Mas nakakainis ka. After all of this, sisiguruhin kong matatanggal ka sa trabaho mo. Di ko haayaang matanggal ako. Ako mismo ang aalis. Matapos ang 3 araw na paghihirap namin ni Ma'am Claudine na dahil din naman sa kagagawan niya, nakauwi na rin kami. Si nanay nga ang tinawagan ko. Pagkatapos ay kinontak niya si Sir na tatay ni Ma'am Claudine. Noong unang araw, ayaw pang paniwalaan si nanay at iniisip pa na nanghihingi lang ng pera. Mabuti na nga lang daw at napilit ni nanay. Pagka-uwi ko, nag-resign ako kaagad at tinanggap naman yon ni Ma'am Claudine.
Ilang buwan lang din ang nakalipas, biglang lumitaw ang pangalan ng tatay niya sa listahan ng mga korap, kaya kasama ang pangalan niya sa mga nadawit. Pakiramdam ko, napakalaking karma ang nangyari sa kanya at sa buong pamilya nila. Hindi ko makalimutan ang naranasan namin na yon. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko. Pero ang mas hindi ko makalimutan ay si Malik. Gabi-gabi ko pa rin pinagdarasal na sana balang araw makatakas din siya sa baryong yon. Sa baryo ng mga aswang. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.